Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2371 The Lord God Ring. Kasabay nito, ipinatawag din ni Yesuan ang 1,000 sundalo ng First Grade God Monarch Realm sa subsystem ng militar. Ipinadala sila sa iba't ibang puwersa upang ipamahagi ang military merit ring na ito, at inihayag ang military merit system ni Yesuan. Ang mga sugo ng pagdiriwang ng 6,000 kaharian ng siyam na direksyon ay nakabuo ng isang kumpletong sistema ng merito ng militar. Biglang-bigla, ang ginawa ni Yesuan ay direkta at mabilis na inihayag sa buong Kunlun Divine Domain. Maraming tao ang naguguluhan dito, lalo na iyong mga malalakas din na mga sugo ng pagdiriwang. Sa kanilang mga mata, ang kasalukuyang pag-uugali ni Yesuan ay parang tanga. Sila ay mga sugo ng pagdiriwang, kaya natural na alam nila kung gaano kasimple ang pagkuha ng isang military merit system. Sa makatuwid, sa oras na ito, mas maraming tao ang tumitingin sa military merit system na naisip ni Yesuan na may saloobin ng panunood ng mga biro. Gayunpaman, hindi iisipin ng iba't ibang puwersa ng 9 directions at 60,000 realms. Pagkatapos ng lahat, para sa kanila, ito ay walang alinlangan na pagkakataon. Kahit anong uri ng military merit system ang nabuo ni Yesuan, handa silang subukan ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapalitan ng merito ng militar para sa opisyal na posisyon, kung anong opisyal na posisyon, at kung anong uri ng merito ng militar ang kailangan, lahat ay malinaw at malinaw na mga pamantayan. Ano ang pinakamahalagang Kunlun Divine Domain? Isang opisyal na posisyon, syempre. Dahil sa Divine Lord of Mian, ang mga opisyal na posisyon ay palaging medyo bihira sa Kunlun Divine Domain, at kahit 12 ng mga kaharian ay maaaring walang taong may opisyal na posisyon. Sa mata ng puwersa ng 6,000 Realms of the 9 Directions, isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pag-aatubili na tanggapin si Yesuan ay ang gantimpala din ng opisyal na posisyong ito. Sa kanilang mga puso, si Yesuan ay gumawa ng isang sugo ng festival, kaya paanong wala silang kinalaman kay Yesuan upang makuha ang gantimpala, kaya ayaw nilang magtrabaho para kay Yesuan. Higit pa rito, ang ilang malalaking puwersa ay umaasa pa na itong si Yesuan ay hahatulan ni Mizuan, kaya sa ganitong paraan, hindi ba sila magkakaroon ng pagkakataon na maging isang sugo ng pagdiriwang? Ngunit sa sandaling lumabas ang utos ni Yesuan sa pagpapalitan ng mga merito ng militar para sa mga opisyal na posisyon, ang pagnanasa ng mga taong ito ay malapit nang mawala. Ang opisyal na posisyon ay naayos, kahit na si Yesuan ay isang sugo ng pagdiriwang, ngunit ang bilang ng mga opisyal na posisyon na maaaring ibigay, at ang bilang ng mga opisyal na posisyon na kinikilala ng Kunlun Divine Domain ay palaging naayos. Kung ayaw mong makuha ito, ang iba ay natural na lalaban para dito, upang hindi sila payagang hindi ipaglaban ito. Sa ika-10 araw pagkatapos ipaalam ng sistema ng merito ng militar ang iba't ibang puwersa, muling naglabas ng utos si Yesuan na mag-recruit ng mga sundalo. Sa pagkakataong ito, direktang nag-recruit si Yesuan ng 500 milyong True God Realm na sundalo at 2,000 general sa itaas ng Divine Monarch Realm, dahil alam din ni Yesuan na ang kanyang posisyon sa seksyong ito ay malapit na nauugnay sa Main God Battlefield, kaya kailangan niyang magbigay ng malakas na suporta sa Main God Battlefield. Ang hindi inaasahan ni Yesuan ay sa pagkakataong ito, ang iba't ibang puwersa ay talagang nagpakita ng kanilang lakas upang pindutin ang ilalim ng kahon. Sa pagkakataong ito, ang 500 milyong sundalo ng True God Realm ay naging direktang pinakamababa sa 9-rank Middle True God Realm. At sa 2,000 general, mayroon pang ang super powerhouse ng Divine Venerable Realm. Divine Venerable Realm, kahit natingnan mo ang buong Kunlun Divine Domain, Divine Venerable Realm, isa rin itong super existence. Ngunit sa pagkakataong ito ay nag-recruit si Yesuan ng ganoong tao. Siyempre, alam na alam ni Yesuan kung para saan sila. Gayunpaman, walang pakialam si Yesuan, gayunpaman, ang kanyang military merit system ay napaka-perpekto, kaya walang dapat ipag-alala. Hindi nagtagal, ang mga taong ito ay ipinadala sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Masasabing si Yesuan ang unang envoy ng Jido na nagpadala ng mga reinforcement sa Main God Battlefield, ngunit napakalakas ng suportang ipinadala niya.
Matapos malutas ang problema sa suporta, gumaan ang loob ni Yesuan, ngunit hindi niya inaasahan na nang hindi man lang binigyan ng oras si Yesuan para magpahinga, dumating muli ang order ni Mizuan. Lord God Ring. Oo, ito ay isang bagay na minsang ipinangako ni Yesuan kay Mizuan, ngunit hindi ko inaasahan na kahit na si Yesuan ay naging sugo ng pagdiriwang ngayon, gusto pa rin ni Mizuan na pumunta siya sa pangunahing singsing ng Diyos. Walang karapatang tumanggi si Yesuan, una sa lahat, ito ang orihinal na ipinangako niya, at bukod pa, hindi papayag ang autoridad ni Mizuan na tumanggi si Yesuan. Sa kabutihang palad, kahit na ang 9 directions at 60,000 realms ay umalis sa Yesuan, maaari silang gumana ng normal, at si Yezong ay nasa tamang landas na, kaya si Yesuan ay maaaring makapunta ng may kumpiyansa. Sa araw na ito, sa Divine Palace, umabot sa 10,000 henyo mula sa Kunlun Divine Domain ang nagtipon. Ito ang mga taong handang lumahok sa Divine Ring. Mula sa 1st grade Inferior God Monarch Realm hanggang sa 9th grade Superior God King Realm, may mga tao sa lahat ng realm. Dahil ang pangunahing singsing ng Diyos ay talagang isang henyo na labanan, at ito ay isang henyo na mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang Diyos. At sa pagkakataong ito, ang kalaban nila ay ang Demon God Domain. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito ang pangunahing Diyos sa ring, ang posibilidad na mamatay sa labanan ay napakataas. Alam ito ng lahat, ngunit walang sinuman ang magdududa sa kanilang sariling lakas, silang lahat ang pinakamalakas na henyo sa Kunlun Divine Domain. Lahat sila ay may malaking tiwala sa kanilang sarili. Casual lang na ipinakita ni Auntie Mi ang kanyang mukha at tumingin sa mga taong ito, at walang encouragement, anyway, para sa mga henyo na ito, hindi na kailangan ng encouragement. Bagamat hindi ko alam kung ano ang ipinaglalaban ng dalawang Diyos sa pagkakataong ito, lahat ng mga henyo ay hindi kwalipikadong magtanong ng marami. Sa orihinal, inakala ni Yesuan na may ibibigay sa kanya si Mian, ngunit sa kasamaang palad, tila nasa main God battlefield na ang kasalukuyang enerhiya ni Mian, kaya hindi man lang niya pinatawag si Yesuan. Sa kabaligtaran, tumakbo si Miu para hanapin si Yesuan at binigyan si Yesuan ng ilang magic weapon. Hindi tumanggi si Yesuan, ngunit wala siyang pakialam, para kay Yesuan, ang mga mahiwagang armas na ito ay maaaring hindi niya magamit. This time the main God battle, hindi ko alam kung sadyang binago ang rules, o kung ito ay orihinal na itinakda ng ganito. Sa pagkakataong ito, ang labanan sa ring ay isasagawa batay sa produkto. Sa madaling salita, si Yesuan, ang 1st grade Inferior God King, ay haharap sa isang kalaban na magiging 1st grade Inferior God King din. Siyempre, siya ay isang henyo sa mga mababang hari ng Diyos. Mahuhulaan ni Yesuan na tiyak na magkakaroon ng isang taong may titulo ng dating korona sa mga kalaban, ngunit ngayon, wala siyang panahon para linangin ang titulo ng dating korona, marahil, makakamit lamang niya ito sa gitna ng labanan. Hindi nagtagal, ang mga henyong ito ay ipinadala sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Hindi ito ang unang pagkakataon na dumating si Yesuan sa main God battlefield, ngunit ito ang unang pagkakataon na dumating ang main God battlefield sa labanan, kahit na dahil pumunta sila para lumahok sa main God ring, hindi sila pumunta sa front line. Gayunpaman, ang malakas na hangarin sa pagpatay na pumuno sa buong main God battlefield ay nalaman na ni Yesuan ang kalupitan ng main God battlefield. Sa ring battle, wala talagang seremonyas, at sa sandaling nasa pwesto na ang mga tao sa magkabilang panig, direkta silang magsisimula. Mayroong kabuuang 54 na singsing, simula sa 1st grade Inferior God Monarch Realm at papunta sa 9th grade Superior God King Realm, na bawat isa ay may sarili nitong eksklusibong singsing. Ang huling bilang ng mga kampyon sa 540 ring na ito ay ang huling resulta ng ring battle na ito. Napakasimple din ng rules, ibig sabihin, ang elimination system, isa-isang pumupunta sa field ang lahat para lumaban sa kalaban, aalis ang nanalo, buhay, handa sa susunod na laban, at makikita sa sarili ang resulta kung matalo. Sa First Class God King Ring ni Yesuan, ang magkabilang panig ay may tig-185 tao. Kabanata 2372, Pagpipilit. Kabilang sa mga ito, mayroong isang tao na kabilang sa pinuno ng pangkat, hindi nakikilahok sa labanan,
at responsable lamang sa pag-schedule. Siyempre, mayroong 10 iba pang malalakas na tao sa magkabilang panig, na siyang mga tagahatol na namamahala. Walang pagbubukod, ang lahat ng mga tao na nanguna sa koponan ay mga gwardya ng Jingo. Kaya lang ang hindi inaasahan ni Yesuan ay ang pinuno sa panig ni Yesuan ay siya pala ang sumunod kay Yesuan upang lumahok sa pagkatalo ng pagsalakay ng demonyo. Sa oras na ito, ngumiti ang lalaki at tumango kay Yesuan, ngunit wala siyang sinabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, noong nakaraan, si Yesuan pa rin ang namamahala sa kanya, ngunit ngayon, siya na ang namamahala kay Yesuan. Walang opening ceremony. Nang ang 10 powerhouse ng kambal na makina ay tumayo sa itaas ng walang bisa, ito rin ay kumakatawan sa opisyal na simula ng labanan. Ikaw, ang una. Itinuro ng pinuno ng panig ni Yesuan ang isang tao at sinabi, "Pinadala ko talaga si Muchen." Tahimik na bamulong ang isang tao, ngunit agad ding itinikom ang kanilang mga bibig, hindi ito ang lugar para makapag-usap ng basta-basta. System, detect ang lakas ng dalawang yan. Hindi na magtatanong pa si Yesuan, ngunit malalaman niya ang lakas ng dalawa sa pamamagitan ng sistema. Ding, italaga ang target, si Muchen, ang King Level First Grade Inferior God King Realm. Ding, italaga ang target, si Mu Zuan, ang King Level First Grade Inferior God King Realm. Sa hindi inaasahan, silang dalawa talaga ay mga taong may titulong King Level na dating korona. Ang laban na ito, natatakot ako na magiging interesante. Terran Boy, report your name. I will urge my subordinate na huwag patayin ang mga walang pangalan. Ang mga pangalan ng mga tao sa Demon God Domain ay halatang ibang-iba sa mga nasa Kunlun God Domain, at ang mga awkward na pangalan na ito, natatakot ako, ang mga tao lang ng Demon God Domain ang nakakaalam kung ano ang ibig nilang sabihin. Sa oras na ito, buong pagmamalaking sinabi ni Mo Yu ng Demon God Divine Domain kay Muchen. Sayang at hindi man lang siya pinansin ni Muchen. Nakita ko si Muchen na casual na iwinagayway ang kanyang kamay, at 12 ng mga banal na espada ang agad na lumitaw sa tabi niya. Ang mga banal na espadang ito ay pumaligid kay Muchen, lumilipad pataas at pababa. Itong si Muchen ay talagang pinagkadalubhasaan ang batas ng swordsmanship. Ang batas ng Kendo ay isang medyo pangkaraniwang batas. Ang batas na ito ay maaari lamang maging kapaki-pakinabang sa espada, na maaaring epektibong pagpalain ang mga kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol ng sword magic weapon, at mayroong ilang mga espesyal na function. Siyempre, lahat ng naglilinang ng mga batas ng Kendo ay magkakaroon ng iba't ibang espesyal na kakayahan. Gustong makita ni Yesuan kung anong uri ng mga espesyal na panuntunan ng espada itong si Muchen. Whoosh! Biglang, isang banal na espada ang biglang lumipad. Halatang isang banal na espada lang ang lumipad palabas, ngunit sa isang iglap, ang kalangitan ay puno ng mga anino ng espada. Posible bang gawing 10,000 ang isa? Ang isang maginoo na paraan ng paggamit ng mga panuntunan sa Kendo ay walang kakaiba. Sinulyapan ni Mo ang kanyang bibig ng masama, at sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, ang 10,000 Divine Beast Phantom ay agad na lumitaw sa kalangitan, at ang mga multo na ito ay walang pakialam, at direktang bumangga sa mga anino ng espada. Boom! Dumagundong! Dumagundong! Isang tuloy-tuloy na boom. Sayang nga lang at walang may pakialam sa ganoong engagement. Biglang, ang 10,000 Dao Sword Shadows na sumasabog ay biglang nahiwalay sa hindi mabilang na piraso. Ang bawat anino ng espada ay aktwal na naiba sa 5 anino ng espada ng sabay-sabay. Ang 5 magkakaibang kulay ay kumakatawan sa hindi nasasalat na mga katangian ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang mga batas ng 6 na sistema ay may kontrol. Ang Muchen na ito ay talagang pinagkadalubhasaan ng 6 rules. Bukod dito, kabilang din dito ang isang buong hanay ng mga batas ng katangian. Bahagyang naantig si Yesuan, na kontrol niya ang kapangyarihan ng 6 na batas. Itong si Muchen ay matatawag na henyo. Pagkatapos na hatiin ang mga anino ng espada na iyon, agad nilang ginamit ang hindi nakikitang katangian bilang traksayon, at sumambulat ng may malakas na kapangyarihan, at direktang nilalabanan nila ang mga pag-atake ng mga Divine Beast Phantom na iyon, at kahit na matapos patayin ang mga Divine Beast Phantom na iyon, hindi sila nakaranas ng anumang pagkalugi. Dapat mong malaman na ngayong kakalabas lang ni Muchen ng isang banal na espada, napakaraming pagbabago,
masasabing sapat na ito para mapatingin ang mga tao sa gilid. Kung hindi ito ang pangunahing singsing ng Diyos, natatakot ako na ang pagganap ni Muchen ay tiyak na mapapalitan ng hindi mabilang na palakpakan. Ngunit dito, ang pagganap ni Muchen ay maaari pa ring ilarawan bilang ordinaryo. Tama, kontrolado talaga ito ng mga batas ng 6 na sistema, parang kailangan kong gumamit ng lakas. Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Namo, at biglang sumilay ang liwanag mula sa kanyang kamay. Ang liwanag na iyon ay talagang binubuo ng hindi mabilang na mga Divine Beast Phantom. Anong uri ng paraan ito? Ang mga Divine Beast Phantom na iyon ay malinaw na pinalapot sa isang karaniwang pormasayon ng militar. Maaaring ang Mozuan na ito ay tumatawag ng isang banal na hayop na sinanay na sa isang hukbo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga banal na hayop na iyon ay talagang makakamit ang perpektong pakikipagtulungan. Bigla na lang, lahat ng Divine Beast at ang Divine Sword Phantom ay muling nag-away. Saglit na naghintay si Muchen, nang makitang ang kanyang Divine Sword Phantom ay hindi makapangibabaw, at pagkatapos ay sa isang alon, isa pang Divine Sword ang lumipad palabas. Matapos lumipad ang Divine Sword na ito, agad itong naging mahabang dragon at dumiretso sa Dark Divine Beast Army Formation. Boom! Direktang itinulak ng mahabang dragon ang pangkalahatang pormasayon. Alam mo, ang mahabang dragon na iyon ay gawa sa hindi mabilang na Divine Sword Phantoms. Ang mga Excalibur Phantom na iyon, bawat isa sa kanila ay may malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Oo, Terran, may kaunting lakas ka pa. Kung gayon, hayaan mong makita mo ang sarili kong nilikhang supernatural na kapangyarihan. Lumikha ng iyong sariling supernatural na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, kahit si Yezuan ay hindi maaaring maging kalmado, alam mo, ang mga supernatural na kapangyarihan na nilikha ng sarili ay hindi kasing simple ng isang pangungusap. Ang kasalukuyang mga supernatural na kapangyarihan ay karaniwang minana mula pa noong sinaunang panahon, at kahit na sila ay lumikha ng kanilang sariling mga supernatural na kapangyarihan, masasabing isang tao lamang naka-level ni Mian ang makakagawa nito. Huwag na nating pag-usapan kung gaano ito kalakas, kahit na makalikha siya ng sarili niyang supernatural powers, napatunayan na nito na ang taong ito ay isang henyo. Sa katunayan, kahit si Yezuan ay hindi makalikha ng sarili niyang supernatural na kapangyarihan. Dahil lahat ng supernatural na kapangyarihan ni Yezuan ay nagmula sa sistema. Sa isang iglap, kahit ang mga malalakas na tao na nagsilbing referee ay nakatutok dito. Kasabay ng mga kakaibang salita, nakita ko na may mahinang liwanag sa kanyang katawan, na tila walang banta, ngunit nagbigay sa mga tao ng hindi maisip na pamimilit. Bukod dito, ang pamimilit na ito ay naging mas malakas at mas malakas, at pagkaraan ng ilang sandali, ang pamimilit na ito ay direktang pinalibutan si Muchen na parang ito ay isang bagay. Ang paggamit ng pamimilit bilang isang paraan ng pag-atake ay hindi isang hindi pangkaraniwang bagay, ngunit ang susunod na aksyon ng taong ito ay nagulat sa lahat. Pagpipigil sa sarili na sirain. Dumagundong. Sa isang malakas na putok, si Muchen ay direktang sumabog at damyugo. Sinupi sa isang espada. Sa isang iglap, ang malakas na pamimilit ay naging isang banal na espada, na patuloy na tumatagos sa katawan ni Muchen. Pagkaraan ng ilang sandali, diretsyong bumagsak si Muchen, at wala man lang sugat sa kanyang katawan. Lahat ay namangha, at ang ilan ay diretsyong natigilan. Maging si Yezuan ay medyo naguguluhan sa oras na ito. Ang pamimilit ay maaari talagang sumabog sa sarili. At maaari rin itong maging isang banal na espada. Anong nangyayari? Not to mention na nakita ko na, halos wala pang nakarinig ng ganitong paraan. Ano ang pamimilit? Momentum lang yan, kumbaga, kung ang bagay na ito ay makatagpo ng isang taong mas malakas kaysa sa iyong sarili, wala itong silbi. Kabanata 2373 Pagtubo sa banal na kapangyarihan. Ngunit ito ay tulad ng isang ethereal na pamimilit, ang isang tao ay maaaring maging isang malaking paraan ng pag-atake, at maaari din niya itong kontrolin sa kalooban. Sa pagkakataong ito, kahit sa pangunahing singsing ng Diyos na ito, pinag-uusapan ito ng lahat. Malinaw naman, dahil sa pagkabigla na dulot ni Mozuan, kahit na ito ang pangunahing singsing ng Diyos, mahirap pigilan ang pag-uusisa ng lahat. Demon God Divine Domain Victory. Direktang inihayag ng isang powerhouse ng Demon God Domain ang resulta.
At ibinalik din ang katawan ni Mu Chen. Casual na lumabas ng ring si Mo, na para bang may ginawa siyang maliit na bagay. Ang unang labanan pa lamang, ay nakita na ni Yezuan ang kalupitan ng pangunahing singsing na ito. At ang Mu Chen na iyon ay hindi isang nobody. Mula sa pabulong na pag-ungol ngayon, naipaalam na ni Yezuan kay Yezuan na ang Mu Chen na ito ay isa ring sikat na henyo sa Kunlun Divine Domain. Pero hindi ko inaasahan na matatalo ako ng ganoon kadali. Bilang huling paraan, sinimulan na ni Yezuan na isaalang-alang ang kanyang lakas. Ang Eternal Points ay maaaring magbigay kay Yezuan ng pagkakataong manalo, dahil tiyak na mapahihintulutan ng Eternal Realm si Yezuan na durugan ang sinumang kalaban. Ngunit pagkatapos ng lahat, hindi lamang isang labanan, kailangan ding isaalang-alang ni Yezuan ang regular na lakas. Ang pag-angat sa kaharian ngayon, halatang hindi ito gumagana. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay kumakatawan sa unang baitang God King Realm upang labanan. Kung si Yezuan ay kumakain na ngayon ng mga mapagkukunan upang mapabuti ang kaharian, kung gayon ito ay aalisin lamang. Sa pangunahing arena ng Diyos, hindi pinapayagan na itago ang paglilinang o pansamantalang masira. So ano ang magagawa ni Yezuan? Avatar. Sa katunayan, kailangan na ngayon ni Yezuan ng isang epektibong supernatural na kapangyarihan. System, gusto kong makipagpalitan ng supernatural powers, exchange resources at faith points. Ilista mo ako, ang pinakamalakas na supernatural powers na maaari kong palitan ngayon. Ang sistema ay maaaring makipagpalitan ng mga bagay, ngunit hindi pa ito gaanong ginagamit ni Yezuan. Una, ang palitan ay masyadong matipid. At pangalawa, si Yezuan sa nakaraan ay walang napakaraming mapagkukunan. Ngunit ngayon ay iba na, si Yezuan ay nakaipon ng maraming mapagkukunan mula sa paglamon ng espasyo, at mayroon ding mga faith point na maaaring ipagpalit. Ayon sa kasalukuyang mapagkukunan at halaga ng paniniwala ng host, automatikong pumipili ang system ng tatlong uri ng mahiwagang kapangyarihan na maaaring palitan ng host hanggang sa limitasyon. Ano ang limit exchange? Ibig sabihin, ang mahiwagang kapangyarihan na maaaring ipagpalit ni Yezuan pagkatapos alisin ang laman ng lahat ng mapagkukunan at mga punto ng paniniwala. Tatlong pagpipilian, hindi masama. Okay, gusto kong makita kung ano ito. Hindi nag-atubili si Yezuan at tiningnan ito ng diretsyo. Pumili ng isa, Infinite Crit. Ang magic power na ito ay isang auxiliary supernatural power. Kapag nabuksan, anumang pag-atake ng host ay magkakaroon ng kakayahan ng walang katapusang critical na hit, at walang upper limit sa crit multiplier. Gayunpaman, mas mataas ang crit multiplier, mas maliit ang pagkakataon. Umiling si Yezuan, ang magic power na ito ay tila hindi gaanong nagagamit sa kanya. Dapat mong malaman na ang pag-atake ni Yezuan ay nagkaroon na ng one-hit killing effect, kahit na ang posibilidad ay mas maliit, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay umiral din, hindi banggitin na ito ay hindi gaanong naiiba sa wireless crit na ito. Pumili ng dalawa, Absolute Zero. Kapag nakast ang mahiwagang kapangyarihang ito, maaari itong lumikha ng Absolute Frozen Realm na may radius na 100 milya, at sa loob ng realm na ito, kahit na ang oras ay maaaring magyelo. Absolute 0 point, parang hindi naman masama, pero hindi agad ito pinili ni Yezuan. Napakasimple lang ng dahilan, dahil masyadong maliit ang range ng magic power na ito, radius na 100 milya. Ganoong range, natatakot ako na ang kalaban ay makakaiwas sa isang random na galaw. Posible ba, bago gamitin ni Yezuan ang magic power na ito, kailangan muna niyang makipag-usap sa kalaban, para hindi gumalaw ang kaaway. Sa makatuwid, ang supernatural na kapangyarihan na ito ay maaari lamang isuko muna. Pumili ng tatlo, walang gawin. Ang Wu-Wei ay isang supernatural na kapangyarihan, na kayang iugnay ang sarili at ang mga kaaway sa isang espesyal na kadena ng banal na kaluluwa. Pagkatapos nito, ang anumang pinsalang makuha ng magkabilang panig ay hahatiin ng pantay sa pagitan nila. Anong uri ng supernatural na kapangyarihan ito? Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata, medyo hindi makareact, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niyang muli. Ang bagay na ito ay tila isang laban ng sinumang may pinakamabilis na kakayahan sa pagbawi, na makakalaban ng mas matagal. Ang dalawa ay pinagsama-sama, at ang pinsala ay pantay na nahahati, kaya kahit na mapatay ng kaaway si Yezuan sa
Isang iglap, hindi niya ito magagawa, dahil ang pinsala ay direktang mahahati sa kalahati sa kaaway. Pagdating ng panahon, depende kung sino ang unang makaka-recover, ang susi ay ang magic power na ito ay kontrolado ni Yezuan, kaya maaaring piliin ni Yezuan na basbasan o kanselahin ito sa napapanahon at epektibong paraan. Anong supernatural na kapangyarihan ng isang hamak? Masasabing ito ang pinaka-hamak na supernatural na kapangyarihan na nakita ni Yezuan, at ang supernatural na kapangyarihan na ito ay talagang isang magandang pagpipilian para sa mga taong yin, lalo na laban sa mga mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Sa ilang sandali, medyo mahirap pumili si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang tatlong pagpipilian na ibinigay sa kanya ng sistema ay magiging tatlong kahanga-hanga. Makapangyarihan ang Absolute Zero, ngunit masyadong maliit ang range. Walang katapusang critical na hit na maaaring direktang balewalain. At ang hindi pagkilos na supernatural na kapangyarihan ay isang dalawang panig na talam. Paano dapat pumili si Yezuan? O gusto mo bang talikuran ang tatlong pagpipiliang ito at magsimulang muli? Ngunit pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Yezuan, sa wakas ay pinili niya ang Absolute Zero Point. Huwag kalimutan ang spiritual sense control ni Yezuan at ang 6 na karakter na mantra, at maging ang mga pagbabawal at rune at iba pang pantulong na paraan. Kahit na ang Absolute Zero Point ay sinasabing may maliit na range, ang kanyang kapangyarihan ay sapat na malaki, at si Yezuan ay maaaring magkaroon ng iba't ibang paraan upang ang kaaway ay walang oras na mag-react kapag si Yezuan ay nag-cast ng Absolute Zero Point. System, pinipili ko ang Absolute Zero Supernatural Power. Ding, matagumpay na napalitan ng host ang Absolute Zero Supernatural Powers, at ang lahat ng faith point at resources ng host ay naubos na. Ang pananampalataya at mga mapagkukunan na nakaimbak sa mahabang panahon ay naubos ng ganito. Kung hindi mabawi ni Yezuan ang gastos sa pagkakataong ito, natatakot ako na malaki pa rin ang mawawala sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makuha ni Yezuan ang Absolute Zero Point, pagkatapos basahin ang partikular na introduction, bahagyang gamaan ang loob niya, maaaring i-upgrade ang Absolute Zero Point, at pagkatapos ng upgrade, maaaring mas malaki ang attack range. Hindi bababasa, ito ay talagang isang maliit na kasiyahan para kay Yezuan. Sa parehong oras na ipinagpalit ni Yezuan ang kanyang supernatural na kapangyarihan, isa pang labanan ang natapos. Sa oras na ito, sa wakas ay itinuro ng team leader si Yezuan, sa pagkakataong ito, si Yezuan ang maglalaro. Hindi nagatubili si Yezuan, diretso siyang lumipad, at maya-maya, ang kalaban sa gilid ng Demon God Divine Domain ay sumugod na. System, detect ang lakas ng kalaban. Ding, ang system ay nag-uudyok, italaga ang target, at ang general ay magiging isang first grade inferior God King realm. Ang pamagat ba ng pre-crown ng general? Ang 6 na karakter na mantra ni Yezuan ay maaaring matukoy ang buhay at kamatayan sa isang salita, ngunit maaari lamang itong ituon sa mga taong mas mababa sa kanya ang kaharian, at ang pagkakaroon ng titulo ng dating korona, sa mahigpit na pagsasalita, ay mas mataas na kaysa sa paglilinang ni Yezuan, kaya ang recipe ng death word ng 6 na karakter na mantra ay hindi talaga epektibo para sa kabilang partido. Kung hindi, saan kaya mag-iisip si Yezuan, 6 na karakter na mantra lang, kahit sino pa siya, maaari siyang patayin. Sa kasamaang palad, kahit na ang 6 na karakter na mantra ay makapangyarihan, mayroon din itong maraming mga limitasyon. Terran, iulat mo ang iyong pangalan. Ang lalaki mula sa Demon God Divine Domain ay talagang nilero ang larong ito kasama si Yezuan. Nakakalungkot lang na hindi handang bigyan ng pansin ni Yezuan ang kanyang kahulugan. Titulo lang ng pre-crown ng isang general, talagang hindi ito ilalagay ni Yezuan sa kanyang mga mata. Kabanata 2374, ganap na 0. 6 na salita na mantra, nasaktan. Hindi nag-abala si Yezuan na makipag-usap ng walang kaparirikan sa taong ito, at direktang nagsimulang umatake. Sa sandaling lumabas ang salitang nasaktan, kahit na ang taong may titulo ng naunang korona ay bahagyang nabigla. Megatron, Magic Weapon Form, out. Ang 2 espadang nakapatay ng Diyos ay direktang ipinadala. Thousand Beast Sword Servant, Flower God Sword Servant, bilasan mo ako. A Thousand Beast Feast, bukas. Batas na banal na baw.
Sa sandaling gumawa siya ng hakbang, hindi napigilan ni Yesuan ang kanyang kamay, at siya ay diretso sa takbo. Ang henyo ng Demon God Domain ay medyo nalilito sa pag-atake ni Yesuan sa oras na ito. Sa simula, naramdaman pa rin niya na si Yesuan ay isa lamang malambot na persimmon na maaaring mabuli ng basta-basta, ngunit sa sandaling lumaban siya, alam niya na si Yesuan ay hindi isang buhay na madali niyang harapin. Ang daliri sa kamay ni Yesuan ay ngayon lang talaga nagpakulo ng kanyang dugo. Kung hindi niya ito napigilan sa oras, natatakot ako na siya ay natama ng malakas. Ang lakas ng isang daliri, paanong hindi siya magugulat? Siyempre, ang hindi niya alam ay ang daliri ni Yesuan ay isang 6 na karakter na mantra. Siya rin ang may titulo ng dating korona, kung hindi, natatakot ako na tinamaan siya ng husto ngayon, at ayoko ng supilan. Isang galaw ang napigilan, ang taong ito ay mapipigilan lamang ni Yesuan sa lahat ng oras, dahil sa labanang ito, dapat manalo si Yesuan. Sa oras na ito, ang mga mapagkukunan at pag-alis ni Yesuan ay hindi man lang mapino ang mga rune at pagbabawal. Sa makatuwid, dapat ibagsak ni Yesuan ang taong ito at alisin ang kanyang Tiankun ring. Law Arrow, nilalamon ang arrow ng batas. Isang arrow ang pinaputok, at isang void vortex na may malaking kakayahan sa paglamon ay agad na lumitaw, na hinayla ang tao patungo sa vortex. Bagamat hindi talaga maaaring kaladkarin ng lalaki sa puyo ng tubig at lamunin. Ngunit hindi handang sabihin ni Yesuan na maaari niya itong lamunin. Sa isang iglap, muling nagpana si Yesuan ng 2 palaso. Ganoon din ang palaso na lumalamon sa batas. Ang 3,000 ito ay mahusay na ikinulong ang kaaway, at ang gusto ni Yesuan ay ang epektong ito, gusto lang niyang ayusin ang kaaway. Sa katunayan, subukan ang kapangyarihan ng Absolute Zero. Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Yesuan, at direkta niyang pinaandar ang bagong divine power na nakuha niya. Ganap na zero, sa isang iglap, ang mahiwagang kapangyarihan ay direktang bumabalot sa taong iyon, at sa loob ng radius na 100 milya, lahat ay ipinagbabawal, si Yesuan, ay pansamantalang pinalamig ang lahat doon. Puntahan mo si Megatron at patayin mo siya. Sa utos ni Yesuan, ang 2 espadang nakapatay ng Diyos ay direktang sumugod at mabilis patungo sa angkan ng demonyong Diyos na na-freeze na. Direktang pumatay sa isang iglap, at sa parehong oras, ibalik ang Tiankun ring ng taong iyon. Mula sa simula hanggang sa wakas, ito ay matagal na, at napatay na ni Yesuan ang kaaway. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ay parang rehearsal ng hindi mabilang sa kanila. At ang oras para patayin ang kalaban ay naging kasing bilis ng isang instant kill. Marahil ang pag-atake ni Yesuan ay hindi sapat na malakas, at hindi ito sapat na nakakagulat, dahil walang masyadong magarbong. Gayunpaman, ang linyang ito ng paglaslas ay nagpakinang pa rin sa maraming tao. Napakaraming mga klasikong labanan ang nakita ng mga tao, pagkatapos ng lahat, ito ang larangan ng digmaan ng mga henyo. Sa makatuwid, ang mga aksyon ni Yesuan ay hindi nagdulot ng labis na sensasyon. Sinamaw lang ang tunungala sa gilid ni Yesuan saglit. Marahil ay natuklasan ni Moshi ang sikreto sa huling minuto. Bagamat ang kalaban ni Yesuan ay na-freeze lang saglit, nakikita ng maraming tao na ang kalaban ni Yesuan ay walang oras para iwasan ang pag-atake ng Divine Sword, ngunit wala siyang paraan para makaiwas, at masasabi pa nga na hindi siya makakagawa ng mga epektibong galaw. Mabilis na natapos ang unang round ng laban. Gayunpaman, ang Kunlun Divine Domain ay dumanas ng kaunting pagkawala. 184 na laban, sa panig ng Kunlun Divine Domain, mayroong 100 pagkatalo. Isa lang ang resulta ng kabiguan, at iyon ay kamatayan. Kaya sa sandaling ito, 84 na tao na lang ang natitira sa Kunlun Divine Domain, at ang kaaway, mayroon pa ring 100 tao. Pagkatapos sa simula ng ikalawang round, sa panig ng Kunlun Divine Domain, may kailangang lumaban ng 2 beses. Ito ang Lord God Arena. Parang walang kwenta ang mga henyo dito, kahit sa mga makapangyarihang henyo, mahuhulog sila. Bukod dito, ang labanan ay magiging mas malupit pa, ngunit walang makakaalam ng huling resulta hanggang sa huling labanan. Ang mga tunay na henyo, sa katunayan, ay gumaganap ng isang napakalaking papel. Halimbawa, sa simula ng ikalawang round, nasa mga tunay na henyo na iyon na bumawi sa pagkatalo sa unang round.
Sa ikalawang round, ang 84 na Kunlun Divine Domain henyo ay kailangang gumawa ng 100 paghinto. Kung ibabalik ang kalamangan o patuloy na palawakin ang kawalan, ito ay nakasalalay lamang sa labanan ng mga tunay na henyo. Siyempre, natatakot ako na baka isipin ng kahit sino dito na sila ang tunay na henyo. Ang labanan, hanggang sa huling tao, ay hindi magwawakas. Alam ng lahat na ang dami ng namamatay sa pangunahing labanan ng Diyos na ito ay napakataas, ngunit walang nag-isip na ito ay katumbas ng 100% na rate ng namamatay. Ang mabaigo ay ang mamatay, maliban na lang kung kayang patayin ng isang panig ang kabilang panig ng buo. Halos wala sa kanila ang nagsabi na naiwanan nilang buhay ang singsing. Pagkatapos ng lahat, kung may pagkakataon na patayin ang kalaban sa ring nang hindi ito pinapatay, pagkatapos ay sa sandaling bumalik ang kaaway at maglinang, siya ay itatapon sa larangan ng digmaan, at pagdating ng panahon, mas marami sa kanyang sariling mga tao ang mamamatay. Ang kawalang interes at kalupitan ng mga pangunahing tema ng pangunahing arena ng Diyos. Sa simula ng ikalawang round, kitang-kita na si Mo Xuan ng kabilang partido ay halatang gustong hamanin si Ye Xuan, bagamat hindi alam ni Ye Xuan kung bakit siya tinitingnan ng lalaking iyon. Gayunpaman, ang pinuno ng pangkat sa panig ni Ye Xuan ay hindi hahayaan na si Ye Xuan ay humarap kay Mo Xuan ng madali. Nang dumating si Mo sa field, sumigaw siya upang hamanin si Ye Xuan, at nagpadala pa rin ang pinuno ng koponan ng isa pang tao. Isang taong may titulo lang na korona sa harapan ng antas sarhento, ngunit may mga espesyal na kapangyarihang mahiwaga. Masasabing ito ay pagpapadala lamang sa lalaki upang mamatay. Hindi naintindihan ni Ye Xuan kung bakit ginawa iyon ng team leader, baka isang diskarte lang iyon, baka ito ay isang bagay na ipinaliwanag ni Tita Mi. Sa madaling salita, hindi pinansin ng team leader ang hamon ni Mo Hao at direktang lumipat sa ibang tao. Walang sinabi si Ye Xuan, kung tutusin, para sa kapakanan ng kabuoang tagumpay, minsan, hindi maiiwasan ang sakripisyo. Itong laro, ikaw na. Pagkaraang madaling malutas ni Mo Xi ang kanyang kalaban, inatasan ng team leader si Ye Xuan na maglaro. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, italaga ang target, ang King Level First Grade Inferior God King Realm. Ang titulo ng korona ng hari. Biglang nabigla ang puso ni Ye Xuan. Ang antas ng hari, kumbaga, ay nakapagdulot ng banta kay Ye Xuan. Ang pinuno ng pangkat ay talagang nagbigay kay Ye Xuan ng isang kalaban na may titulong dating korona sa antas ng hari. Siyempre, kahit anong uri ng kalaban ang itinalaga sa kanya, hindi sasabihin ni Ye Xuan ang anuman, ngunit diretso at mabilis na lumipad papunta sa ring. Boom! Sa sandaling pumasok si Ye Xuan sa ring, ang lalaki ay naglunsad na ng isang pag-atake, at isang hindi nakikitang puwersa ang biglang naglunsad, kaya't hindi ito makita ng mga tao, at hindi nila ito maramdaman. Kung hindi dahil sa prompt ng system, kung hindi dahil sa kakayahan ni Ye Xuan na mag-teleport, kung magbabago siya sa iba, natatakot ako na sa pagkakataong ito ay tiyak na nasa kamay na ng taong ito. Terran Boy, ang galing mo kaya nagawa mong iwasan ang shadow raid ko. But then, napakaswerte mo ba? Kasabay ng mga salita ng lalaki, biglang tumunog muli ang prompt ng system. Ding, alarma, alarma, inaatake ang host. Automatikong umiiwas ang system. Kabanata 2375, ang batas ng mga anino. Ang tuloy-tuloy na mga alarma ng system ay patuloy na tumunog, at ang tao ay lumulutang lamang doon, hindi gumagalaw, ngunit si Ye Xuan ay patuloy na inaatake. Anong shadow raid? Napakalakas ng kasanayang ito. Sa oras na ito, naiintindihan na ng puso ni Ye Xuan kung bakit hinahayaan siya ng pinuno ng pangkat na harapin ang taong ito, at halatang naiintindihan pa rin ng pinuno ng pangkat ang lakas ni Ye Xuan. At ang taong ito ay halatang henyo ng Demon God Divine Domain na pinagtutuunan ng pansin. Ibibigay ng pinuno ng pangkat ang mahirap na larong ito kay Ye Xuan upang lutisin, dahil, kung may iba pang babaguhin, maliban kung mayroong ilang espesyal na paraan ng pagtuklas, kung hindi, ang pag-akyat ay pagpapadala lamang sa kanya sa kamatayan. Sinundan ng team leader na ito si Ye Xuan para lumaban, marahil, nakakita na siya ng ilang clues mula kay Ye Xuan, at syempre, posible rin na napagpasyahan niyang ayusin ito sa ganitong paraan dahil sa utos ni Lola Mi. Si Ye Xuan ay patuloy na umiiwas sa ring, at ang mga pag-atake ng kalaban ay hindi tumigil saglit.
Hanggang ngayon, hindi pa alam ni Yesuan kung anong uri ng pag-atake ang ginagamit ng kaaway. System, pwede mo bang pag-aralan ang paraan ng pag-atake ng kalaban, ano ba? Umiwas si Yesuan sa isang tabi, at sinabi sa sistema sa kabilang panig, dahil, kung malalaman mo kung anong uri ng pag-atake ang ginagamit ng kaaway, walang alinlangan na makakagawa ka ng plano laban dito. Ding, system prompt, tukuyin ang target na pagsusuri ng data. Ding, kumpleto na ang pagsusuri, tinukoy ang batas ng mga anino na gagamitin ng target. Ang batas ng anino, na humihiram ng kapangyarihan ng mga anino, ay lubhang kakaiba, at lahat ng nakakabisado sa batas ng mga anino ay magkakaroon ng kani-kanilang mga pananaw, upang gumamit ng ilang espesyal na kapangyarihang mahiwagang. Batas ng mga anino. Matagal nang naisip ni Yesuan bilang batas ng mga anino, dahil ang pangalan ng supernatural na kapangyarihan ng lalaking ito ay hindi tinatawag na shadow attack. Matapos malaman ang kapangyarihan ng batas na ginagamit ng kabilang partido, si Yesuan ay nagsimulang mag-obserbo ng tahimik habang umiiwas. Ang shadow divine power ay may maraming limitasyon, naniniwala si Yesuan na ang taong ito ay tiyak na mag-iiwan ng ilang mga kapintasan. Huwag tingnan kung gaano kalakas ang kanyang pag-atake ngayon, ngunit tiyak na hindi siya talaga magagapi. Megatron, pansamantalang pag-atake. Ikan-away ni Yesuan ang kanyang kamay, at sabay-sabay na lumipad palabas ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos. Boom! Dumagundong, dumagundong, dalawang espadang pamatay Diyos, at kasabay nito, inilunsad ang mapanirang Diyos na slash. Iyon ang pag-atake ng 14 na pagwasak ng Diyos na mga slash, at, dahil ang kabilang partido ay isang demonyong Diyos, ito ay isang ganap na crit effect pa rin. Ngunit ang resulta ay ikinagulat ni Yesuan, dahil ang 14 na pag-ataking ito ay hindi man lang nasaktan ang kaaway. Kasabay ng paglabas ng 14 na pag-ataking ito, isang mahinang bilog ng mga depensa ang lumitaw sa paligid ng kalaban, at ang mga depensang ito ay direktang pinangangalagaan ang God-destroying slash. Ito na ba ang kapangyarihan ng batas ng kadiliman? Paano nga ba ito mabibitak? Boom! Biglang, sa isang pagkakamali sa pag-iwas, si Yesuan ay direktang tinamaan ng isang hindi nakikitang pag-atake, at ang kanyang figure ay naitaboy sa isang iglap. Gayunpaman, mabilis na pinatatag ni Yesuan ang kanyang anyo. Ang batas ng mga anino, nanghihiram ba ito ng mga anino? Hindi, sa espasyo ng arena na ito, wala talagang tinatawag na anino, kahit na may anino, kung gayon maaari lamang itong maging kaaway o anino sa paligid ni Yesuan. Biglang nagkaroon ng kislap ng inspirasyon si Yesuan, oo, ito ay anino, ang batas ng anino, ang hiram na paraan ng pag-atake, dapat itong anino, gayunpaman, malamang na kontrolin ng kaaway ang anino ni Yesuan sa pamamagitan ng ilang mahiwagang kapangyarihan ng batas. Bakit hindi man lang napansin ni Yesuan ang pag-atake ng kaaway? Iyon ay dahil ang mga pag-ataking ito ay orihinal na inilunsad ng anino ni Yesuan, ibig sabihin, si Yesuan mismo ang umaatake sa kanyang sarili. Anong kakila-kilabot na pamamaraan, isang mahiwagang kapangyarihan, imposibleng pigilan ito. Kung hindi ito napagmasdan ni Yesuan sa oras, hindi ba siya mismo ang kinaladkad hanggang mamatay? Nasa batas ba ng mga anino ang magic power na kumokontrol sa anino ng kalaban? Ngayong alam na ni Yesuan, kung gayon, madaling sabihin, dahil inatake niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sarili niyang anino, kung gayon, kailangan lang niyang huwag hayaang lumitaw ang sarili niyang anino, hindi ba? Maaaring hindi ito magawa ng iba, ngunit para kay Yesuan, maraming paraan para gawin ito. Sa katunayan, ang pinakadakilang kakayahan ng taong ito ay hindi ang pagiging dalubhasa niya sa batas ng mga anino, ngunit ang kanyang mga pag-atake. Kung hindi mo makita sa pamamagitan nito, walang paraan upang basagin ito. At kapag nakikipag-away, sino ang maaaring maging katulad ni Yesuan, at magkakaroon ng paglilibang na mag-isip? Sa pag-iisip ng katotohanan ito, ang buong katawan ni Yesuan ay biglang sumabog na may malakas na liwanag. Ito ay isang simpleng paggamit lamang ng banal na kapangyarihan, na walang iba kundi ang pagtitipon ng banal na kapangyarihan sa paligid ng katawan upang bumuo ng isang bilog ng liwanag. Siyempre, hindi talaga ito nangangahulugan na walang anino, ngunit dahil sa hadlang ng banal na kapangyarihan, hindi magagamit ng kaaway ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para kontrolin ang anino ni Yesuan.
Oo naman, sa mga galaw ni Yezuan, ang lalaki ay halatang natigilan saglit. Boom! Sa isang labanan sa antas na ito, nang ahas siyang matigilan, paano magkakaroon ng magandang pagkakataon si Yezuan? Ang pagyuko ng busog at palaso ay ginagawa lamang sa isang iglap. Sa isang iglap, naalimpungatan ang lalaki. Gayunpaman, mayroong isang shadow defense sa paligid ng katawan ng kalaban, kaya hindi ito nangangailangan ng labis na pinsala. Terran, maiintindihan mo talaga ang misteryo ng atake ng anino ko, mukhang mamamatay ka talaga ngayon. Tumingin ang lalaki kay Yezuan, at ang tono niya ay halatang medyo nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang supernatural na kapangyarihan, kapag nakita niya ito, ay talagang walang halaga, at masasabi pa nga na kahit na siya ay isang first-class inferior divine monarcha, maaari niyang palayain ang kanyang supernatural na kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan, na ginagawang hindi wasto ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Mabilis na sumugod muli ang lalaki, nakatingin kay Yezuan na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Terran boy, pinilit mo ako, pagkatapos, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang alam mong gawin ng walang katapusang kadiliman. Realm, Eternal Night. Sa isang iglap, si Yezuan, maging ang kanyang banal na kaisipan o ang kanyang mga mata, ay nawala ang lahat ng kanyang kakayahang makakita. Sa oras na ito, si Yezuan ay ganap na nasa kadiliman. Gayunpaman, sa mata ng iba, walang katiting na abnormalidad sa paligid ni Yezuan. Ang kaharian ng walang hanggang gabi ay nagpapabagsak sa mga tao sa ganap na kadiliman magpakailanman, at ang taong ito ay pinagkadalubhasaan pa rin ang isang kaharian. Masasabing ang ganitong uri ng kaharian ay hindi na ang kakayahan na dapat taglayin ng isang haring Diyos. Sino siya? Bakit ang daming milagro? Gayunpaman, bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at talagang ngumiti si Yezuan. Oo, tumatawa si Yezuan, naaawa siya sa kamangmangan ng kaaway. Hindi ba alam ng kalaban na umaasa si Yezuan sa sistema, kahit na isara niya ang kanyang banal na pag-iisip, kahit na hindi nakikita ng kanyang mga mata ang lahat, paano niya ito magagawa? Yezuan, may sistema. Siyempre, imposibleng malaman ito ng kalaban. Ding, ang senadorias ng system, ang kapangyarihan ng batas na maaaring sapilitang lamunin ay nakita, kung pipiliin ng host na lumamon. Lamon, kung alam ng taong iyon na ang kanyang panlilinlang ay naging paraan ni Yezuan para madagdagan ang kanyang lakas, direkta ba siyang magagalit hanggang mamatay? Pilit na nilalamon, may kakayahang direktang lumunin ang kapangyarihan ng batas. Ganyan kakapritsyoso, bagaman ang mga kondisyon ng pag-trigger ay hindi makontrol, ngunit, hindi bababa sa kritikal na sandali, hindi niya ibababa ang kadena. Kabanata 2376, mga nilalang ng batas. Sa isang iglap, ang katawan ni Yezuan ay sumabog na may hindi mapapantayang misteryosong kapangyarihan. At ang ganitong uri ng kapangyarihan, hindi alam ng iba, ngunit paanong hindi alam ng kalaban? Nadalubhasa rin sa batas ng mga anino. Sa oras na ito, siya ay natulala na. Imposible, ikaw, paano mo rin natutunan ang Law of Shadow? Ang lalaki ay tumingin kay Yezuan ng may takot, kung tutusin, kung ano ang ipinakita ni Yezuan noon ay nawalang paraan para gamitin ang aura ng Shadow Law, at ang pinakamahalaga ay ang aura ng Shadow Law na ipinapakita ni Yezuan ngayon ay katulad ng sa kanya, halos magkapareho. Dapat mong malaman na ang Law of Shadows ay isa ring mahusay na sistema ng batas, ngunit kakaunti ang mga taong nakabisado nito. Ngayong hindi lamang napag-aralan ni Yezuan ang Law of Shadow, ngunit mayroon ding katulad na kakayahan sa kanya, paano niya ito matatanggap? Realm of Eternal Night, bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at diretso niyang ginamit ang kaharian na ito, sa pagkakataong ito ang paglamon ay nagpayaman kay Yezuan. Ding, sinenyasan ng system na ang sapilitang paglamon ng host ay naging matagumpay. Ding, congratulations sa host sa pagiging master ng Law of Shadows. Ding, congratulations sa host sa pagiging master ng Eternal Night Realm. Ding, congratulations sa host para sa mastering the Shadow Manipulation Supernatural Power. Nang marinig ko ang mga senadorias na ito mula sa system, tiyak na mapapahamak na ang taong nasa kabilang panig ay magiging trahedya. Sa pagcast ni Yezuan ng Eternal Night Domain, sa isang iglap, ang taong iyon ay nahulog sa kanyang sariling domain, ngunit sa kasamaang palad,
Itong Eternal Night Domain ay ginawa ni Yezuan, kaya hindi na niya ito maibabalik. Marahil, hanggat nabibigyan siya ng oras, kahit ilang minuto lang ay mabibiyak na niya ito. Ngunit, paano siya mabibigyan ni Yezuan ng napakaraming oras? Pagmamanipula ng Shadow Red, attack me. Nag-utos si Yezuan, at sa isang iglap, ang tao ay inatake ng sarili niyang anino. Kahit alam mo, walang paraan para masira ito ng kaaway, dahil wala siyang oras. Nang handa na ang kaaway na maging katulad ni Yezuan, inilabas niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang harangan ang pag-atake. Muling umalangaw ang boses ni Yezuan. Ganap na 0, sa isang iglap, ang tao ay na-freeze sa kinatatayuan, at si Wei Tiantian, na naka-standby na, ay direktang naabutan ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos upang salakayin at patayin. Pumatay ng walang suspense. Sa ganap na 0, ang kalaban ay hindi makakagawa ng anumang aksyon, lalo pat lumaban. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host sa pagpatay sa 5 prinsipe ng Demon God Domain. Nilalamon ng host ang anino ng katawan ng 5 prinsipe, at tumataas ang level. Ding, sinenyasan ng system na dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng host, ang level ay automatikong nakalock, at maaaring piliin ng host na buksan ito ng mag-isa anumang oras. Ding, nag-prompt ang system, pinapatay ng host ang espesyal na Diyos ng demonyo, ang 5 prinsipe ng Night King, at ang gantimpala ay random na iginuhit ng 3 beses. Na-upgrade, at nakakuha ng loto. Sa pagkakataong ito, medyo natigilan si Yezuan, tila hindi niya nilamon ang 5 prinsipe, at hindi niya sinabing nilalamon niya ang anumang mapagkukunan. Kaya, ano ba talaga ang nag-upgrade kay Yezuan? Ding, ang utos ng system, ang 5 prinsipe ng Night King ay isang espesyal na lahi ang Night Soul Clan. Ang lahi na ito ay walang anumang nilalang, ngunit ito ay isang espesyal na lahi ng batas, para sa katawan na nakikita ng mga tao, ito ay isang papel lamang, at ang kapangyarihan ng batas na puwersahang nilalamon ng host ay ang katawan ng kalaban. Mga nilalang ng batas. Nagkaroon ng isang mahiwagang lahi, at si Yezuan ay halos medyo mahirap na maunawaan ang pagkakaroon ng lahi na ito. Ang batas ay naghahabulan, ibig sabihin, sila mismo ang kapangyarihan ng isang batas. Ito lang ang pinakamagandang rasyon na inihanda para sa sapilitang paglamon ni Yezuan, at inaasahan pa nga ni Yezuan na magkakaroon pa ng kaunti pang lahi ng batas. Gayunpaman, sinabi rin ng system na ito ay isang lubhang espesyal na lahi, na nagpapatunay na ang bilang ay napakabihirang. Hindi katakataka na may mga ganitong masaganang gantimpala sa pagkakataong ito, na hindi lamang para tumaas ang antas, kundi pati na rin ang gumuhit ng 3 loterya. Dahil ang taong ito ay isang napakabihirang pag-iral. Habang nilalamon ni Yezuan ang lahi ng batas na ito, natural na agad na naging buga ng berdeng usok ang kanyang puti na katawan at nawala. Sa oras na ito, ang mga tao ng Demon God Domain, kabilang ang mga master ng mga referees, ay nagpakita rin ng kanilang mga kulay. May pumatay talaga sa 5 Princes of the Night. Alam mo, itong 5 Princes of the Night ay isang pag-iral na may immortal na katawan. Anuman ang tao at ang paraan ng pag-atake, hindi ito magdulot ng malaking banta sa kanya. Ngunit paano ito nagawa ni Yezuan? Siyempre, si Yezuan mismo ay medyo nalilito. Nang nilamon niya ang batas, ang taong ito ay mabuti, at nang pinatay niya ito kasama ang Excalibur, ang taong ito ay itinuring na patay. Makatuwiran na siya ay isang lahi ng batas, kaya dapat na siya ay namatay nang kainin ni Yezuan ang kapangyarihan ng batas na iyon. Ngunit hindi ito ang kaso, ngunit hindi siya namatay hanggang sa pinatay siya ni Megatron. Siya nga pala, ito ay ang Panguluhang Diyos. Anuman ang mangyari, ang taong ito ay may pagka-Diyos pa rin, ang Panguluhang Diyos ay hindi masisira. Kahit nakainin ni Yezuan ang batas, hindi siya maglalagay ng nakamamatay na banta sa kanya. Sa makatuwid, ang tunay na nakamamatay ay ang pag-atake pa rin ni Megatron, at ang pag-atake ni Megatron ang dumurog sa pagka-Diyos ng lalaking ito at sa gayon ay pumatay sa kanya. Isang kakaibang lahi. Sa Divine Realm, hindi ko alam kung gaano karaming mga mahiwagang lahi ang umiiral na tulad nito. Hindi man lang pinansin ni Yezuan ang kakaibang mga tingin ng mga taong iyon sa Demon God Domain, ngunit direktang bumalik sa Kunlun God Domain.
At maraming tao sa Demon God Divine Domain ang nagulat pa rin sa pagkamatay ng lalaking iyon. Makikita kung gaano kasikat ang taong iyon. Ang ikalimang prinsipe na ito ay masasabing ang pinakamalaking dark horse na inihanda ng Demon God Domain sa Yipon God King Realm. Ngunit ngayon ay isang magandang bagay, ang maitim na kabayo ay hindi pa nagkaroon ng oras upang gamitin ang kanyang kakayahan, at siya ay pinatay ni Yezuan. Siyempre, mapupukaw nito ang mataas na atensyon ng mga tao sa Demon God Domain. Ang mga tao ng Demon God Divine Domain, na pinatay ng napakaraming tao sa harapan, ay walang abnormal, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang moral ay lubhang nasira dahil sa pagkamatay ng 5 prinsipe. At si Yezuan ay sa wakas ay itinuring na kanilang pinakamalaking kaaway. Mabilis na natapos ang ikalawang round ng labanan, ngunit sa pagkakataong ito, ang labanan kung saan nagkaroon ng kalamangan ang Demon God Domain ay napantayan ng Kunlun God Domain. Sa oras na ito, ang magkabilang panig ay may 50 tao na natitira, iyon ay, sa round na ito, ang Kunlun Divine Domain ay nawala ng 34 na tao, habang ang kaaway ay nawala ng 50 tao. Gayunpaman, sa larong ito, bihirang makakita ng malubhang na sugatan na natalo ng walang kamatayan. Walang break, at nagsimula ang ikatlong round. Ngunit malinaw na, sa round na ito, itinuon na ng kalaban ang kanyang atensyon kay Yezuan. Kahit na ang kanilang pinuno ay nakikipaglaban, maingat pa rin niyang pinagmamasdan si Yezuan. Nang dumating si Yezuan sa field, ang ipinadala ng kaaway ay naging isang lalaki na may titulong pre-crown sa antas ng sarhento, at isa rin itong lalaking may espesyal na pinalakas na pangangatawan, at pinagkadalubhasaan din niya ang isang uri ng kapangyarihan ng batas na nakakatulong sa pagtatanggol. Malinaw ito, gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon na obserbahan si Yezuan. Nakakalungkot lang na mabibigo lamang ang kanilang pagnanasa, dahil para kay Yezuan, hindi siya matatakot sa kanilang obserbasyon, at walang pakialam si Yezuan sa anumang resulta na kanilang naobserbahan. Kabanata 2377, ang huling pag-ikot. Ang pagkakahawak ni Yezuan sa kapangyarihan ng batas ay lampas sa imahinasyon ng mga tao ng Demon God Divine Domain, hindi pa banggitin, sa katunayan, ginagamit lang ni Yezuan ang Devouring Law, at pagkatapos ay gamit ang Law Divine Bow, direkta niyang papatayin ang kaaway. At kung ano ang maaaring obserbahan. Sa mga susunod na round, halatang sinusubok ng mga kalaban si Yezuan, at ang mga taong lumaban kay Yezuan ay hindi talaga malakas. Hanggang sa ikalimang round, sa oras ng ikalimang round, mayroon pa ring 6 na tao ang natitira sa Demon God Divine Domain, ngunit 4 na tao na lang ang natitira sa Kunlun God Domain. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang Yezuan, sa pangkalahatan, sa paghaharap ng First Grade Inferior God King Realm. Ang mga tao pa rin ng Demon God Domain ang may kalamangan. Ang isang taong nabigo ng isang beses ay hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kung tutusin, mabuhay man siya ay matatamaan ng husto, at wala siyang kakayahang lumaban. 4 ang lumaban sa 6, ang mga tao ng Demon God Domain, ngunit walang kahihiyang nagmumungkahi ng santukan. Ang pinuno ng panig ni Yezuan ay hindi tanga, kaya natural na hindi siya pumayag. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yezuan na ang kaaway ay aktwal na gumamit ng ilang uri ng lihim na pamamaraan at direktang pinalitan ang 3 tao sa panig ni Yezuan ng 3 tao. Pagpalitan ang mga pinsala sa kamatayan. Ang palitan ng parehong dulo. Mayroong maraming mga lihim na diskarte na maaaring palakasin ang pagiging epektibo ng labanan sa maikling panahon, at mayroon din sa Demon God Divine Domain. Gayunpaman, kahit na ito ang pinakamababang antas ng kaharian ng Diyos-tao, hindi ito madaling gamitin. Dahil kapag ginamit na ang elixir o secret technique na ito ay katumbas ng pagkasira ng kinabukasan ng isang tao. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit halos walang mga tao sa God Realm na gumagamit ng mga tabletas at lihim na pamamaraan na tumataas ang kanilang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ito ng mga tao ng Demon God Domain. Direktang pumili ng 3 tao, at gumamit ng isang lihim na pamamaraan na hindi alam ni Yezuan o ng mga tao sa Kunlun Divine Domain, at ipinagpalit ang huling 3 tao ng Kunlun Divine Domain sa halaga ng malubhang pinsala. Bilang resulta, sa huling round, kailangang harapin ni Yezuan ang 3 tao ng mag-isa.
Malinaw, ang tatlong taong ito ay ang pinakamalakas na tao na sadyang iniwan ng Demon God Divine Domain, at ang tatlong taong ito ay ang Demon God Divine Domain na pinanatili hanggang ngayon, partikular na para harapin si Yezuan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaaring medyo hindi makatwiran at hindi maintindihan sa Kunlun Divine Domain. Ngunit sa Demon God Divine Domain, ito ay wala sa lahat. Ang lahat ay para sa tagumpay, hanggat maaari itong manalo sa huli. Ang mga tao ng Demon God Domain ay walang pakialam kung ano ang ginagamit na paraan. Your Excellency, are you sure? Otherwise, sumuko na lang tayo. Biglang, diretsyong sinabi ng team leader kay Yezuan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan, ito ang pangunahing singsing ng Diyos, at talagang may sinabi ang pinuno ng pangkat para sumuko. Mali ba ang narinig ni Yezuan? Anong ibig mong sabihin dyan? Tanong ni Yezuan sa pinuno ng pangkat. Kung wala kang pagkakataong manalo, hayaan kang sumuko sa labanan, at patatawarin ka ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang sugo ng batas ng aking Kunlun Divine Domain, at ang espasyo sa paglaki ay walang limitasyon, kaya hindi ka maaaring makipaglaban sa mga unang klaseng haring ito. Si Auntie Mi talaga ang nagsabi ng ganyan. Natigilan si Yezuan. Sa puso ni Yezuan, bagamat palaging inaalagaan siya ni Mian, gayunpaman, sa harap ng interes ng Kunlun Divine Domain, si Mian ay isang taong kayang isakripisyo ang sinuman. Not to mention him Yezuan, kahit na si Miyu, kahit para sa Kunlun Divine Domain, pipiliin ni Mian na sumuko ng direkta. Hindi kaya nagkamali si Yezuan. Sa totoo lang, may pakialam din si Auntie Mi sa mga tao. Kung hindi, bakit mo sasabihin na kapag hindi ka na matalo, hayaan mong sumuko si Yezuan? Hindi alam ni Yezuan, at wala siyang paraan para malaman, paano mahulaan ni Yezuan ang naisip ni Tita Mi. Ngunit at least, kung nasabi ni Auntie Mi ang ganoong bagay, si Yezuan ay nasisiyahan na. Sino si Mi Sister? Ang Diyos na Panginoon ng Kunlun Divine Domain, ito ay isang maliit na bagay lamang na hayaan ang daan-daang milyong tao na mamatay sa isang pangungusap. Sa Kunlun Divine Domain, siya ay may ganap na awtoridad, at siya ang pinakamalakas na tao sa Kunlun Divine Domain. Ngunit binigyan niya ng espesyal na pangangalaga si Yezuan ng ganito, kung hindi nasisiyahan si Yezuan, hindi siya masisiyahan. No need, I'm willing to fight, syempre, kung hindi ako matalo, I will choose to give up. Direktang sabi ni Yezuan sa pinuno ng pangkat. Dahil same time na tinatrato ni Mian si Yezuan, natural na gagamitin ni Yezuan ang kanyang mga aksyon para patunayan na hindi mali si Mian. Ang 5 walang hanggang puntos ay ang mga whole card ni Yezuan. Sa harap ng ganap na kaharian, wala sa mga taong ito ang kalaban ni Yezuan, kaya hindi natakot si Yezuan, maraming pagpipilian si Yezuan. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, natural na hindi ipilit ng team leader. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing arena ng Diyos ay napakahalaga din. Kung maaari kang manalo, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Direktang lumakad si Yezuan sa ring, at sa pagkakataong ito, haharapin niya ang pag-ikot ng 3 superhenyo. Ang 3 sa kanila ay namatay sa simula, at sila ay pinili upang maging dalubhasa sa Demon God Divine Domain Genius ni Yezuan. Terran Boy, isulat mo ang pangalan ko. Ang pumatay sa iyo ay ang buko ng Valley of 10,000 Demons. Ang unang kalaban ni Yezuan ay dumating sa field, at sa sandaling dumating ang taong ito, nagpakita siya ng malaking kumpiyansa. Siyempre, mayroon siyang puhunan na karapat-dapat sa kanyang tiwala sa sarili. Dahil ang taong ito ay talagang walang katulad na henyo na may titulong dating korona ng marangal na ranggo. Bukod dito, pinagkadalubhasaan niya ang isang espesyal na batas, ang batas ng buhay na walang hanggan. Ang batas ng buhay na walang hanggan ay isang kapangyarihan ng batas na mas bihira kaysa sa batas ng gabi, batas ng panahon, at iba pa. Masasabing kung bibilanggan ng isang tao ang pambihira ng batas, ang batas na ito ng immortalidad ay hindi bababa sa nangungunang 100 na pambihira na batas. Ang pagmaster sa batas ng buhay na walang hanggan ay katumbas ng pagmaster ng immortalidad. Ang ganitong uri ng tao ay halos walang kapangyarihan na pumatay sa kanya, dahil ang kanyang kapangyarihan sa batas ay immortalidad. Kasabay nito, kapag napag-aralan mo na ang batas na ito, anuman ang iyong mga kwalifikasyon, talagang isa ka ng ganap na henyo.
Dahil marami silang oras, kung ano ang ginagawa ng iba ng 10,000 taon, kaya niyang gumugol ng 100,000 taon, 1,000,000 taon. Sapagkat siya ay immortal, at hindi na kailangan ng oras upang bigyang pansin niya ito. Mangyari pa, ang batas na ito ng buhay na walang hanggan ay hindi talaga ganoon kadaling maunawaan. Imposibleng maging tunay na walang kamatayan. Ang batas ng buhay na walang hanggan ay halos walang kapangyarihan na maaaring pumatay sa kanya, ngunit hindi ito ganap na walang kapangyarihan na maaaring pumatay sa kanya. Terran Boy, magdusa ng kamatayan. Sa sandaling makapasok si Goku sa ring, inatake niya si Yezuan, nang hindi gumagamit ng anumang puwersa, isa itong purong pisikal na pag-atake. Boom! Gamit ang kanyang kamay, itinulak ni Yezuan si Goku na masasabing mahina. Ngunit mabilis na bumangon si Goku at nagpakita sa harap ni Yezuan sa isang iglap. Hindi, ang taong ito ay hindi lamang may batas ng buhay na walang hanggan, ngunit mayroon ding batas ng kalawakan. Sa tuwing umaatake si Yezuan, natataboy niya ito, ngunit ang taong ito ay walang pakialam, gayunpaman, siya ay immortal, kung minsan, napakalaking bagay na magpakamatay, at pagkatapos ay babalik siya kaagad sa kanyang pinakamataas na estado. Ang batas ng buhay na walang hanggan na isa ring hamak, kasabay ng batas ng kalawakan, ay isang hamak na sukdulan. Ito ay pugiling at pugiling ng mga kalaban hanggang mamatay. Bukod dito, ang taong ito ay hindi gusto ng anumang pagtatanggol, hindi niya kailangan ng depensa. Kabanata 2378, hindi makalamon. At medyo malakas din ang attack power ni Goku, dahil tuluyan na siyang sumuko sa depensa, at masasabing lumalaban siya sa kanyang buhay, kaya halos lahat ng atake ay masasabing all-out attack, at natural na hindi mahina ang kapangyarihan. Ilang sandali pa, medyo nag-aagawan din si Yezuan. Makatagpo ng tulad ng isang walang magawa na pagtutugma ng batas. Masasabing kahit na ang mga taong may mas mataas na kaharian kaysa sa kanya ay magiging walang magawa. Kinokontrol ni Megatron ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos sa gilid ni Yezuan, at halos masasabing nasa kalagayan siya ng labanan sa lahat ng oras. Dahil sa pag-atake ni Goku, wala man lang kalahating minutong espasyo. Sa isang iglap, sa mga mata ng mga tagalabas, ang buong katauhan ni Yezuan ay napapaligiran ng hindi mabilang na umaataking mga multo. Si Goku ay tila ang pagkakatawang tao ng 10,000 million, na ganap na nakapalibot kay Yezuan. Damn, this guy is too hard, it can't continue like this, I have to find a way to get out. Sa simula, nagpatuloy din si Yezuan sa paggamit ng espiritual na kontrol, 6 na karakter na mantra at iba pang mga pamamaraan para patayin si Goku. Ngunit ngayon, sumuko na si Yezuan, dahil kahit napatayin niya ang taong ito, wala itong silbi, at si Goku, na may batas ng immortalidad, ay hindi magtatagal upang mabuhay muli kaagad, at pagkatapos ay atakihin si Yezuan sa buong estado. Sa makatuwid, ngayon si Yezuan ay karaniwang nakipagtulungan sa Divine Sword at direktang pumasok sa defensive state. System, maaari ko bang kainin ang batas na ito ng buhay na walang hanggan? Sa pagharap sa batas ng buhay na walang hanggan, medyo namumula si Yezuan. Kung si Yezuan ay may ganoong batas, hindi ba ito magagapi? Nakakalungkot na ang sagot ng system ay lubos na ikinadismaya ni Yezuan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok na ang host ay kasalukuyang walang mga kondisyon para sapilitang lamunin ang batas ng immortalidad, kaya hindi ito maaaring sapilitang lamunin. Siyempre, bagamat medyo nabigo siya, nahulaan din ni Yezuan na magkakaroon ng ganoong resulta. Pagkatapos ng lahat, ang batas ng immortalidad na ito ay napakabihirang. Malinaw, ang sapilitang paglamon ay hindi isang panlunas sa lahat, naranasan na ni Yezuan ang lahat ng uri ng kapangyarihan ng batas noon, ngunit hindi marami ang maaaring sapilitang lamunin. Kung gayon ang sistema, kung gusto kong sapilitang lamunin ang batas na ito ng buhay na walang hanggan, anong mga kondisyon ang kailangan? Ding, ang sistema ay nag-uudyok na kung gusto ng host na pilitin na lamunin ang pambihirang kapangyarihan ng batas, dapat na mayroon na itong katulad na kapangyarihan sa batas, at kasabay nito, ang target na kasanayan sa batas ay dapat ding umabot sa isang tiyak na antas bago nito masimulan ang sapilitang paglamon. Ito ay lumalabas na ito ang kaso, marahil para kay Yezuan,
Ang paghahanap ng tinatawag na katulad na kapangyarihan ng batas ay maaaring gawin ito sa kanyang sarili, ngunit ang kasanayan sa batas na taglay ng kaaway ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ni Yesuan. Gayunpaman, ito rin ay hindi direktang naglalarawan ng kapangyarihan at pambihira ng batas na ito ng buhay na walang hanggan. Dahil walang pag-asa na sapilitang lumamon, si Yesuan ay makakahanap lamang ng paraan upang linisin ang taong ito. System, pag-aralan ang kahinaan ng batas ng buhay na walang hanggan, kailangan ko ng mabisang plano para linisin ang taong ito. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang mga mapagkukunan ng host ay hindi sapat, at ang pagsusuri ng solusyon ay hindi maibibigay. Bahagyang natigilan si Yesuan, nakalimutan niya na ngayon lang niya naubos ang lahat ng kanyang mapagkukunan. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi na mabibilang ang sistema. Si Goku ay may batas ng buhay na walang hanggan, kaya imposible na talagang mapatay siya ng epektibo, at bukod pa, ang taong ito ay may batas din ng kalawakan, kaya mabilis siyang umatake, kaya masasabing walang katapusan ang kanyang mga pag-atake. Kung hindi ito papansinin ni Yesuan, patuloy niyang aatakehin si Yesuan, ngunit kung papatayin ni Yesuan ang taong ito, agad siyang bubuhayin at sasampalin siya. Kontrolin ang mga pinsala ni Gollum at pagkatapos ay gawin siyang walang kakayahan upang labanan. Sa panlabas, ito ay tila isang solusyon, ngunit sinubukan na ni Yesuan, at hindi ito gumana. Ang taong ito ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kamatayan, kaya gagamit pa siya ng pagpapakamatay upang mabawi ang kanyang lakas. Sa makatuwid, ang paghihigpit sa kanyang kadaliang kumilos ay hindi isang opsyon. Bukod dito, ito ay isang ring battle. Kahit na gumamit si Yesuan ng spiritual sense control upang pansamantalang kontrolin ito, hindi nito malulutas ang problema. Pagkatapos ng lahat, kahit na kontrolin niya ito, magiging walang silbi kung hindi niya ito mapapatay. Permanenteng kontrol ay tila ang paraan upang pumunta, ngunit kung gusto mong permanenteng kontrolin ang Goku, dahil sa espesyal na kakayahan ng batas ng Goku, ito ay talagang nangangailangan ng isang nakakatakot na 100 na lumalamon na mga puntos. Saan nakakuha si Yesuan ng 100 puntos ng paglamon? Iyan ay 100 mga punto ng paglamon, hindi 100 mga punto ng pananampalataya. Hindi kalabisan na sabihin na ang 100 mga punto ng paglamon ay katumbas ng isang astronomical na numero para kay Yesuan. Walang magawa si Yesuan. Sa makatuwid, ang paraan ng permanenteng kontrol ay hindi magagawa sa lahat. Kaya ano pa ang maaaring gawin? Ganap na zero, maaari mong i-freeze ang Goku ng direkta, ngunit hindi mo ito maaaring i-freeze ng permanente, at kapag natapos na ang oras, maaaring mabuhay muli ang taong ito. Kaya, hindi rin gumagana ang absolute zero. Ano ang gagawin? Paano nga ba nito aalagaan ang lalaking ito? Hindi kaya isang galaw lang ang magagamit ni Yesuan. Uminom ng espasyo. Tama, espesyal ang supernatural na kapangyarihan ng lalaking ito, hindi siya maaaring patayin, hindi siya makokontrol, ngunit kapag dinala siya ni Yesuan sa lumalamon na espasyo, natatakot ako na kahit gaano pa siya aming mga panlilinlang, wala na siyang magagawa. Gayunpaman, ang direktang pagpasok sa kanya sa devouring space ay walang alinlangan na magdudulot ng malaking pinsala sa devouring space. Hindi payag si Yesuan na masira ang devouring space, pagkatapos ng lahat. Noong huling beses na nasira ang devouring space, hindi pa ito ganap na nakabawi hanggang ngayon. Biglang, isang flash ng inspirasyon ang kumislap sa isip ni Yesuan, lumamon ng espasyo, at pinamunuan ni Yesuan ang lahat. At sa pamamagitan ng batas, kung gayon, maaari niyang gamitin ang kakayahan ng domain, at siya Yesuan ay walang anumang fixed domain na magagamit ngayon. Gayunpaman, ang mga tao ng Demon God Clan ay nakagawa ng sarili nilang supernatural na kaharian, kaya bakit hindi makagawa ng isang bagay si Yesuan ng mag-isa? Realm of Eternal Night. Biglang, pinakawalan ni Yesuan ng Eternal Night Realm na kinain niya lang. Sa kakayahan ni Goku, maaari nga siyang magpakamatay at humingi ng Yungay Realm, ngunit hindi biro ang pagpapakamatay, kaya imposibleng magpakamatay si Goku at maglaro ng walang anuman. Si Yesuan ay may sapat na oras para isagawa ang kanyang plano. Ang Law Divine Bow ay biglang lumitaw sa kamay ni Yesuan. Ano ang gustong gawin ni Yesuan, kahit na gamitin niya ang Law Divine Bow? Natatakot ako na hindi niya mapatay si Goku,
kaya ano ang silbi ng pagtanggal ni Yesuan sa Lo Divine Vow na ito? 6 na karakter na mantra, sumagot. Tambalang salita, kopyahin ang tinukoy na target. Minsang ginamit ni Yesuan ang trick na ito at nakakuha pa siya ng panuntunan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sinusubukan ni Yesuan na kainin ang batas, dahil hindi rin niya ito kayang lamunin. Gayunpaman, ang isang salamin na imahe na mayroon ding walang katapusang kakayahan sa muling pagkabuhay ay maaaring bumili ng oras para kay Yesuan. Ano ba talaga ang gustong gawin ni Yesuan? System, simulan mong pinuhin ang isa sa nangungunang 10 rune ng mga sinaunang tao, ang Flesh Puppet Rune. Ito ay talagang upang pinuhin ang 10 sinaunang runes. Dapat mong malaman na ang bawat isa sa nangungunang 10 rune ng mga sinaunang tao ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan, at si Yesuan ay walang anumang mapagkukunan ngayon. Hindi pa banggitin, ang Flesh Puppet Rune na ito ay maaaring ituring bilang ang pinakabasura na pag-iral sa 10 mahusay na rune ng mga sinaunang tao. Kabanata 2379, ang pangalawang kaaway. Dahil ang tanging function ng rune na ito ay ang permanenteng kontrolin ang laman ng itinalagang target. Para sa mga Diyos, ang pisikal na katawan ay hindi masyadong mahalaga, hanggat ang banal na kaluluwa ay hindi papatayin, maaari itong direktang alisin, o kahit na remodeled. Ano ang layunin ng paggastos ni Yesuan ng ganoon kalaking halaga? System, kung ang mga mapagkukunan para sa pagpino ng mga rune ay hindi sapat, ang mga mapagkukunan ng Chingu Space ay sapilitang kukunin. Ding, ang system ay nag-uudyok, na pinipino ang Flesh Puppet Rune, kung ito ay makokolekta mula sa Chingu Space, ito ay magiging sanhi ng host na hindi makakuha ng anumang mga mapagkukunan mula sa Chingu Space sa susunod na 3 taon, at hindi na nito magagamit muli ang Forced Collection, na kumpirma ba ang host? Confirm, hindi na kayang kontrolin ni Yesuan ngayon, kailangan niyang talunin ang taong ito. Ding, kumpleto na ang compulsory expropriation, at magsisimula na ang refining at Flesh Puppet Rune. Ding, matagumpay ang pagpino. Sa napakalaking halaga, para lamang makakuha ng isang Flesh Puppet Rune na walang gaanong pakinabang. Kung hindi ito matagumpay, matatalo si Yesuan. Nilalamon ang palaso ng batas. Direktang pumutok ng arrow si Yesuan, at lumitaw ang isang malaking vortex. At sa oras na ito, hiningi lang ni Goku ang pagkakabuhol ng imahe ng salamin at sumugod kay Yesuan. Flesh Puppet Rune. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, direktang ginamit ni Yesuan ang Flesh Puppet Law na kagagaling lang niya. Naisip ni Goku na hindi siya matutulungan ni Yesuan, kaya, tulad ng dati, diretsyong sumugod si Goku at agad na nakontrol ng kanyang katawan. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yesuan. Sa pagkakataong ito, hindi niya mapapayagan ang taong ito na hindi kumuha ng pain. Hanggat nawala ang kanyang katawan, pagkatapos, sa hinaharap, tiyak na mamamatay siya. Gaya ng naisip ni Yesuan, si Goku ay talagang walang pagpipilian kundi ang mag-atubiling haburin ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, naghahanda na muling magpakamatay at muling hubugin ang kanyang katawan. Gayunpaman, matagal nang naghahanda si Yesuan, hindi ba para sa sandaling ito? Lilang dugo, bigyan mo ako. Sa isang iglap, si Yesuan ay direktang nagtapon ng isang lilang dugo. Ang lilang dugo ay damaloy patungo sa napakabilis na pontirya, at ito pala ang lumalamon na puyo ng tubig. Dahil sa lakas ni Yesuan, at sa parehong oras, dahil sa paglamon ng puyo ng tubig, ang kulay ube na dugo ay direktang damaloy patungo sa puyo ng tubig. Ngunit kasabay nito, muling binuhay ni Yesuan ang kontrol sa espiritual na pakiramdam. At, sa sandaling nagtagumpay siya, agad niyang inutusan si Gollum na sumugod patungo sa lumalamon na puyo ng tubig. Masasabing wala pang 1 segundo ang oras na kayang kontrolin ni Yesuan. At kahit na ang banal na kaluluwa ay pumasok sa lumalamon na puyo ng tubig, hindi ito masyadong masakit. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ni Gollum ay ipadala siya sa kamatayan, kahit na ito ay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ngunit nang malapit na si Gollum sa puyo ng tubig, dumating ang kulay ube na dugo. Lalong umangat ang sulok ng bibig ni Yesuan, dahil nagtagumpay siya. Itong set ng mga serial design, hindi ba sa sandaling ito? Mamatay, kabuoang pagkawasak, malumanay na sabi ni Yesuan, at habang nagsasalita si Yesuan, malaki rin ang pagbabago ng dugong purple.
Nakita ko na sa ilalim ng impluensya ng lumalamon na puyaw ng tubig, ang kulay ube na dugo ay naging mas hindi matatag, at ito ay sumabog sa isang iglap. Tama, ito ay ang pagbabalik ng mga ninuno. Sa simula, ginamit ni Yesuan ang lilang dugong ito upang patayin ang 7 prinsipe, at kasabay nito ay natakot sa maraming hukbo ng demonyong Diyos. At sa sandaling ito, muling ginamit ni Yesuan ang lilang dugong ito. Sa pagsabog ng patak ng purple na dugo, isang kakaiba at malakas na kapangyarihan ang sumambulat sa isang iglap. Ang purple na dugo ay maaaring sirain ang mga pagpapala ng mga sinaunang demonyong Diyos, na napatunayan na mayroon siyang espesyal na kakayahan sa pagsupil para sa iba't ibang supernatural na kapangyarihan ng mga tao sa domain ng demonyong Diyos, at ang lahat ng ito ay may isang bagay na karaniwan, iyon ay, lahat sila ay mga katawan ng enerhiya. At sa kasamaang palad, sa sandaling ito, si Goku ay nasa estado din ng energy body. Ang isang banal na kaluluwa na hiwalay sa pisikal na katawan ay, syempre, isang enerhiyang katawan lamang. Hindi, huwag. Si Goku ay natakot, ang kapangyarihang Samaire sa lahat ay nagparamdam sa kanya ng hininga ng ninuno. Iyon ay isang puwersa na hindi niya talaga kayang labanan, kahit anong espesyal na kapangyarihan ng batas ang taglay niya, ngunit siya ay palaging Diyos ng demonyo ng Demon God Domain, kaya walang paraan upang labanan ang kapangyarihan ng ninuno. Sa isang iglap, ang kaluluwa ni Goku ay direktang nabalot sa pagbabalik ng ninuno, at pagkatapos, ang kanyang pinagmulang kapangyarihan ay mabilis na kumupas. Pagkaraan ng maikling panahon, tuluyang nawala ang Goku, na parang hindi nag-e-exist, nawala ng walang bakas. Alam na alam ni Yesuan sa kanyang puso na ang purple na dugong ito ay hindi magagamit nang hindi ito ginagamit, kung tutusin, ang tinatawag na ninuno ay masyadong nakakatakot, at ito ay malinaw na hindi magandang bagay. Walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ng pagbabalik ng ninunong ito. Gayunpaman, kailangan itong gamitin ni Yesuan, dahil sa pangunahing singsing ng Diyos, hindi niya kayang matalo. Mula sa kanyang sariling pananaw, kung ayaw niyang makaisip ng paraan para makrak ito, tiyak na kakainin siya ng buhay ni Goku hanggang sa mamatay. Mula sa likas na katangian ng pangunahing arena ng Diyos, anuman ang singsing sa pagkakataong ito ay tumutukoy sa pagmamay-ari ng bagay na ito, o kung ano ang ipinaglalaban ni Mian sa Diyos na Panginoon ng Demon God Domain. Gayunpaman, ito ay isang paligsahan sa pagitan ng dalawang banal na domain, at kung matalo si Yesuan, natatakot ako na siya na ang katapusan ng kanyang buhol. Gusto ng ilang tao na kunin ang lugar ni Yesuan, at pagdating ng panahon, natatakot ako na ma-impeach ang degree ni Yesuan. Sa makatuwid, sa labanang ito, mananalo si Yesuan. Gayunpaman, akala ni Yesuan, ang kaaway, paanong hindi siya mag-iisip ng ganito? Kapag dumating ka sa Lord God Ring, anuman ang layunin o kung ano ang dahilan, ang layunin ay pareho. Tagumpay ng mga taong nagsasapanganib ng kanilang buhay. Anuman ang uri ng walang katulad na henyo mo noon, o kung ikaw ay isang napakalaking pag-iral sa sarili mong divine domain, kapag tumayo ka sa ring, ikaw ay mananalo o mamamatay. Yan ang choice. Tinalo ni Yesuan si Goku, at na-trigger pa ang aura ng pagbabalik ng ninuno, ngunit bahagyang napasimangot ang mga nakapaligid na tao sa Demon God Domain. Walang ibang epekto. Ilang segundo lang matapos mawala si Goku, direktang pinili ng malakas na lalaki na nagsilbing referee ang resulta. Pagkatapos, diretsyong lumipad ang isa pang kaaway sa ring. Ang mukha ng taong ito ay sobrang lamig, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Yesuan ng walang kalungkutan o kagalakan, at sa kanyang mga kamay, siya ay may hawak na kakaibang kahon, at sa sandaling siya ay dumating sa entablado, siya ay direktang naglunsad ng isang pag-atake. Nakita kong itinapon niya sa ere ang kahon, at kaagad, mabilis na bumukas ang kahon, na naging isang mini palasyo sa isang kisap mata. Ang palasyo ay puno ng hindi mabilang na mga kontrabida, at ang mga kontrabida na iyon ay patuloy na abala, ngunit ang lahat ng mga kontrabida ay kapareho ng taong iyon, at ang buong mini palasyo ay puno ng lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika, karamihan sa kanila, hindi alam ni Yesuan kung ano yun. Ding! Ang system ay nag-uudyok, italaga ang target, at ang first grade inferior God King Realm. Isa pang marangal na antas, kaya, anong uri ng mga espesyal na supernatural na kapangyarihan ang ay dudulot ng marangal na antas na ito kay Yesuan? Phew!
Biglang umalangaw ang isang nakakatakot na dagandong. Parang may kung anong mythical beast ang umuungal. Gayunpaman, walang mga divine beast dito. Siyempre, kung ang mga tao ng Demon God Divine Domain ay itinuturing na mga divine beast, kung gayon may mga divine beast, ngunit ang boses na ito ay hindi ginawa ng kalaban ni Yezuan. Boses iyon ng palasyo. Kabanata 2380, Invisibility, Summoning, Rhythm. Ang boses na ito, ang kakayahan ng may-ari na mabigla ang puso, maging si Yezuan, ay bahagyang nabigla. At kung ano ang lumitaw sa tunog ay ang multo ng hindi mabilang na tumatakbong mga banal na hayop. Napakalaki, natatakot ako na mayroong 10 milyon. Mga kapangyarihan sa musika, biglang nag-react si Yezuan. Dati, nakita rin niya ang pagkakaroon ng isang espesyal na kapangyarihan ng mahika na nagtuturo ng musika at ritmo, dahil espesyal ang kapangyarihang ito ng mahika, at nagustuhan ito ng maraming tao, kaya ito ang pinakakaraniwang espesyal na kapangyarihan ng mahika, at maraming mga espesyal na batas ang nag-evolve mula rito. Bukod dito, maraming malalakas na tao na sikat sa kanilang mga ritmo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ang kalaban ni Yezuan ay isang lalaking nakabisado ang mahiwagang kapangyarihan ng musika at ritmo. Sa oras na ito, ang Megatron ay naging isang machine spirit at naabutan ang Divine Sword at bumalik sa mga kamay ni Yezuan. Nang makita ang multo ng Divine Beast na mukhang isang hukbo ng libu-libong kabayo, inipon ni Yezuan ang kanyang divine power at tinangay ito. Isang malaking sword chi ang direktang lumabas. Hindi ito ang sword chi ng God-destroying slash, ngunit ito ay sapat na upang harapin ang mga Divine Beast Phantoms na pinalamutian ng sound rhythm ng mga divine power na ito. Sa isang iglap, nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagsabog sa pagitan ni Yezuan at ng lalaki, at ang buong espasyo ng arena ay tila nayanig. Siyempre, sa kabila ng kahangahangang momentum, ang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng naisip. 5-tone kill. Isang mahinang hibla ng banal na kapangyarihan ang lumitaw sa mga kamay ng kaaway, na tila umabot sa mini palasyo. Sa isang malakas na dagandong mula sa kanya, lumitaw ang 5 boses na may iba't ibang taas at taas. Ang pinakamababang tunog ay kahit na hindi marinig, habang ang pinakamataas na tunog ay maaaring makabasag ng eardrums ng mga tao. Siyempre, ang 5 boses na ito ay sinasabayan din ng 5 multo sa parehong oras. 5 general na nakasuot ng magkaibang baluti. Patayin! Ang 5 general ay sabay-sabay na sumigaw ng pamatay na salita, at pagkatapos ay sumugod kay Yezuan, at sa likod nila, libu-libong tropa at kabayo ang lumitaw, at 5 pormasayon ng militar ang sumugod kay Yezuan na may iba't ibang bilis. Divine Soul Shield. Ang espesyal na kasanayan ng Divine Sword ay na-activate, at sa tabi ni Yezuan, isang malakas na kalasag ng enerhiya ang direktang na-condensed, na nagpapahintulot sa mga multo na iyon na sumugod at pumatay, ngunit hindi gumalaw si Yezuan. Sa oras na ito, tiningnan ni Yezuan ang mga multo na ito, at napagtanto na niya sa kanyang puso na ang kaaway sa kabilang panig ay hindi lamang sanay sa musika at ritmo. Kasabay nito, ang kabilang partido ay isa ring taong bihasa sa sining ng pagpapatawag, dahil ang bawat isa sa mga multo na ito ay umiiral tulad ng isang sangkap, kahit na wala itong pisikal na katawan, mayroon itong malaking kapangyarihan sa pag-atake. Bukod dito, ang bawat phantom ay may iba't ibang estilo ng pag-atake. Sa isang iglap, si Yezuan ay ganap na napapalibutan ng mga multo. Isa pang espesyal na kaaway, isang kaaway na pinagkadalubhasaan ang mga espesyal na kakayahan. Ito ay karapat-dapat sa labanan ng mga henyo, at ito ay karapat-dapat sa pangunahing singsing ng Diyos. Walang isang tao na walang espesyal na kakayahan. Kasama ang magic ng summoning. Maaaring ito ay malakas para sa iba, ngunit para kay Yezuan, hindi ito kasing dahil ng kaaway na pinagkadalubhasaan ang batas ng immortalidad noon. Masasabing walang kahit katiting na banta kay Yezuan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yezuan, hawak ang Divine Sword sa kanyang kamay, at hakbang-hakbang na siya patungo sa harapan. Kahit gaano pa karaming phantom ang patuloy na umaatake, hindi nila masisira ang Divine Soul Shield na kasama ng Divine Sword. Iyon lang ba ang kailangan mong gawin? Well, maaari kang mamatay. Diyos Destroyer. Hinawakan ni Yezuan ang Divine Sword sa kanyang kamay at nilaslas gamit ang isang espada. Ang galit na kapangyarihan ay inilunsad,
at isang espadang aura ang dumiretso patungo sa kalaban. Boom! Nang walang kaunting hadlang, direktang winasak ng espada ni Yezuan ang kaaway at ang kanyang mini palasyo. Tapos na ba, sa pagkakataong ito ay napaka-vulnerable ng kalaban. Biglang tumunog ang alarm ng system. Ding! Alarma! Alarma! Inaatake ang host. Automatikong kinuha ng system ang depensa, naglulunsad ng walang katapusang teleportation, at matagumpay ang pag-atake ng Dodge. Ang figure ni Yezuan ay umiwas sa isang iglap. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi nakakita ng anumang mga kaaway, at kahit na patuloy niyang palawakin ang kanyang banal na pag-iisip, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng mga kaaway. Naku, may atake na naman. Ang kakayahang manghula ay nagbibigay kay Yezuan ng kakayahang matukoy ang pag-atake ng kaaway ng maaga, maliban kung ito ay ang uri ng pag-atake na masyadong kakaiba o masyadong malakas, isang ordinaryong pag-atake, maaaring matukoy ito ni Yezuan ng maaga. Sa oras na ito, naramdaman ni Yezuan ang pag-atake, at ang kanyang figure ay umiwas sa isang iglap. Kasabay ng pag-iwas ni Yezuan, biglang lumitaw ang isang sinag ng liwanag kung saan naroon ngayon si Yezuan. At si Yezuan ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magpahinga, at isang bagong pag-atake ang agad na lumitaw. Si Yezuan ay patuloy na umiiwas, kasama ng walang katapusang teleportasyon at kakayahan sa paghula, masasabing si Yezuan ay may mataas na antas ng konsentrasyon. Gayunpaman, ang pag-atake ay tila walang katapusan, patuloy na lumilitaw, patuloy na umaatake kay Yezuan. Mula sa labas, mukhang sumasayaw si Yezuan, at sa tuwing gumagalaw siya, nagdadala siya ng sinag ng liwanag. Ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ay tila may tiyak na ritmo, minsan mabilis at minsan ay mabagal, at talagang pinilit nitong sumayaw si Yezuan. Damn, where the hell is the enemy? Habang patuloy na umiiwas si Yezuan, medyo nababalisa din siya sa kanyang puso. Dahil palagi siyang inaatake, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang kalaban. Malinaw, sa pagkakataong ito, ang kalaban ay mayroon ding isang uri ng espesyal na stealth magic o magic weapon. Tulad ng mga pakpak ng mga Diyos ni Yezuan, epektibo niyang maitatago ang kanyang sarili. Masasabing pakulo lamang ang palasyo at ang kalaban sa simula. Sa oras na ito, patuloy na inaatake si Yezuan, ngunit hindi man lang niya malaman kung nasaan ang kaaway. God Slayer, bigyan mo ako ng chop, // Biglang lumipad si Yezuan sa kanyang kamay upang patayin ang banal na espada. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay hindi lamang pumutol ng isang espada chi, ngunit sa isang iglap, hindi mabilang na espada chi ang pumutok, umatake sa lahat ng direksyon. Sa orihinal, umaasa si Yezuan na gumamit ng ganoong pag-atake upang pilitin ang kaaway. Ngunit ngayon, hindi iyon gumagana. Gaano man kasiksik ang pag-atake ni Yezuan, hindi lalabas ang kalaban. Sa madaling salita, ang pag-atake ni Yezuan ay hindi nagbanta sa kaaway. Sa kabaligtaran, ang liwanag na iyon ang paulit-ulit na nagbabanta kay Yezuan. Boom! Dahil sa paggamit ng God-destroying slash, bahagyang huminto ang figure ni Yezuan. Sa isang iglap, ilang sinag ng liwanag ang direktang tumama kay Yezuan. Sa isang iglap, nabasag ang Divine Soul Shield, at si Yezuan ay direktang napaalis. Ngunit si Yezuan ay hindi nagkaroon ng oras para mag-adjust. Lumalabas na muling tumama kay Yezuan ang isa pang sinag ng liwanag. Sa isang iglap, si Yezuan ay tinamaan ng 12-dosenang beses. Poof! Nagluwa si Yezuan ng isang subo ng dugo. Ang walang katapusang teleportation ay hindi regular na kumikislap, at pagkatapos lamang ay nakatakas mula sa magkakaugnay na pag-atake ng kalaban. Damn! Grabe naman! Si Yezuan ay labis na inis sa kanyang puso, sa pagkakataong ito, hindi pa niya nahanap ang kaaway, ngunit siya ang unang nasugatan. Atakihin ako ng Megatron sa kalooban. Nag-aatubili si Yezuan na magbigay ng utos na hayaan ang Megatron na umatake ng kusa. Ang tinatawag na random attack ay dahil lang sa hindi niya mahanap ang target, kaya hinayaan niya si Megatron na lumabas at lumipad sa paligid. Nasaan ang kalaban? Wanzone Sword Squire, lumabas ka para sa akin at hanapin ang kalaban. Inilabas ni Yezuan ang Wanzone Sword Attendant, naghahanda na hanapin ang mga bakas ng kaaway.